Good day mga kababayan. May gusto lang akong maintindihan. At baka kayo rin. Paano naging majority ang 12? Hindi ito trick question. Hindi ito law school question. Hindi ito constitutional puzzle. Ito ay simpleng tanong na kayang sagutin ng isang grade 6 student. May 24 na senador ang Pilipinas. 24. Kapag hinati mo sa dalawa, ilan? 12. Tama. Ngayon, kailan nagiging majority ang kalahati? Kailan naging mas marami ang 12 kaysa sa 12? Kailan naging higit sa kalahati ang eksaktong kalahati? Dahil kung may bagong mathematics ang Senado, dapat ipaalam nila sa Department of Education. Baka mali pala ang itinuturo natin sa mga estudyante. Baka mali pala ang arithmetic. Baka mali pala ang basic counting. Dahil ayon sa bagong political mathematics, ang kalahati ay majority na. At dito ako nababahala. Hindi dahil may magkabilang kampo, hindi dahil may magkabilang pananaw, kundi dahil ang usapan dito ay legitimacy. Kapag sinabihan mo ang sambayan ng Pilipino na ang 12 ay majority, hindi mo lang binabago ang political narrative. Binabago mo ang mismong konsepto ng majority na matagal nang nauunawaan ng mga tao. Worst thing mga kababayan, kinilala agad ng Malacanang. At ang nag-anunsyo ay si spokesperson Atty. Claire Castro. Nambobobo tuloy ako sa Pilipinas ngayon. Sana naman, huwag nating maliitin ang kakayahan ng sambayan ng Pilipino na mag-isip. Mga kababayan, hindi tayo decorative audience. Hindi tayo props sa political theater. Hindi tayo statistics. Hindi tayo followers na dapat sumunod lang. Tayo ang may-ari ng soberanya sa bansang ito. Tayo ang nagpapasweldo sa mga opisyal. Tayo ang may karapatang magtanong. And to Senator Zubiri, pugay po. Bilang isang arnis coach noon, kinikilala ko ang inyong naging ambag sa pagsusulong ng sports at sa pagbibigay ng karangalan sa mga atletang Pilipino. Ngunit dahil sa respeto ko sa inyo bilang dating Senate President at veteranong mamabatas, mas mataas din ang aking expectation sa inyo pagdating sa usapin ng batas, parliamentary procedure at constitutional governance. Sabi niyo po sa inyong Facebook post, Alan Peter Cayetano should resign because of abandonment of responsibility, dereliction of duty, and violation of the rules of the Senate. Bilang dating Senate President po, may mga tanong lang po ako. Saan po nanggaling ang inyong konklusyon? Saan nanggaling ang final finding? Saan nanggaling ang official determination na may violation nga ng Senate rules? Ang Senado ay pinapatakbo ng Constitution at ng sarili nitong rules. Sinasabi ninyo na nilabag ang Rule 15, Section 41. Okay. Pero bilang dating Senate President, alam ninyo rin na ang Constitution mismo sa Article 6, Section 16 of 3 ay nagsasabing, each House may determine the rules of its proceedings. Kaya sino po ang nag-interpret na may violation? Kayo ba? Ang isang political bloc ba? O ang Senado mismo bilang institusyon? Dahil magkaiba ang allegation at official finding po. Magkaiba ang accusation at adjudication po. Magkaiba ang opinion at formal na desisyon. At bilang mambabatas, alam ninyo yan. So bakit parang nauna ang sentensya kaysa sa proseso? Bakit parang nauna ang hatol kaysa sa findings? Bakit parang nauna ang resignation demand kaysa sa official determination? Dahil ang Constitution ay hindi para lamang sa isang panig. At ang Senate Rules ay hindi para lamang sa isang block. Sabi nga ng Proverbs, chapter 14, verse 15, it says there, the simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. So, ang simpleng tao ay agad naniniwala. Pero ang matalinong mamamayan ay nagsusuri, nag-iisip, nagtatanong, nagbabasa, at hinahanap ang buong katotohanan. Kaya mga kababayan, huwag nating hayaang maliitin ang kakayahan ng sambayan ng Pilipino na mag-isip. At sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, it states there, test all things, hold fast what is good. Susubukin ang lahat, suriin ang lahat, timbangin ang lahat. Hindi sinabi ng Biblia na tanggapin agad ang lahat ng sinasabi ng mga nasa kapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, suriin.
Kaya mga kababayan, hindi ako humihingi ng kampihan. Hindi ako humihingi ng galit. Hindi ako humihingi ng blind loyalty. Isa lang ang hinihingi ko. Paliwanag. Dahil kapag 24 ang senador at 12 ang kalahati, may karapatan ang bawat Pilipino na itanong, paano naging majority ang 12? May legal basis silang inilatag. Binanggit nila ang Supreme Court case na Avellino versus Cuenco. Binanggit nila ang quorum. Binanggit nila ang president. At tama naman. May legal argument silang inilalahad. Pero ang tanong ay ito, applicable ba talaga ang argumentong iyon sa kasalukuyang sitwasyon? Magkapareho ba ang facts? Magkapareho ba ang circumstances? Magkapareho ba ang constitutional issues? Dahil sa batas mga kababayan, hindi sapat na banggitin lamang ang isang kaso. Kailangan ding ipakita kung bakit ito akma sa kasalukuyang pangyayari. At iyan ang dapat ipaliwanag sa publiko. Kung may constitutional basis, ipakita ninyo. Dahil ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. At ang tunay na demokrasya ay hindi natatakot sa mga tanong. At today mga kababayan, abangan natin ang mangyayari sa Senado. Nakakakaba, pero let's see anong mangyayari. Please pray for the Philippines. Thank you so much for listening. God bless the Philippines at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.